Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos Pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Kumusta ho kayo mga ka-KP? Martes ho, adoso ng Mayo. Magandang gabi Pilipinas, kabilang ng mga Pinoy overseas. Well, Lex, kumusta ka? Ayos naman, Ben. Magandang gabi ho. Maayong gabi. Kanyang tanan, Luzon, Visayas at Mindanao. Eto na ho ang Kilos Pronto. Kami nagpapasalamat sa mga talaga nag-aantabay ho sa programa ho nag-iisang sumbungan sa prime time. Pinalalakas, pinatitibay ho namin to. Yung mga ibang Pinoy sa ibayong dagat, hindi lang ho sa mga eto sa Middle East, kundi pati na rin ho sa Australia, New Zealand, Japan, Korea, Europe. Marami hong bansa. Kami ho natutuwa at doon ho sa inyong mga messages na pinapadala. Bring in your messages. Ito na hong sumbungan ninyong Kilos Pronto Public Service din tayo ngayong gabi. Action Solusyon. Ora mismo, yan hong Kilos Pronto. Tama yan, Ben. At kung kayo po ay may mga mensahe sa amin, hindi lang po greetings ha. Pwede rin po kayo magpadala ng inyo pong mga problema through our, habang nagla-live po ang ating pong programa. Pwede rin po after ng program, pwede rin po kayo mag-post para ho malaman namin ang inyo pong mga kalagayan ngayon sa mga oras na ito. Okay. Kami ho, again, inuulit namin, nag-iisang sumbungan ng bayan sa primetime. Investigahan, serbisyo publiko, aksyon oro mismo. Eto, Kilos Pronto, umpisa na! Ang bangketang ito sa Quezon City, hindi madaanan ng mga residente. Tinayuan kasi ng bodega ang kalye. Kapakanan ng kapwa, baliwala. Kumita lang ng pera ang mga sugapa. Alamin sa Kilos Pronto. Lola sa Camarines Sur nagre-reklamo. Nakatagilid na poste ng kuryente. Matagal ng kalbaryo. Problema, ilang ulit ng idinulog sa kooperatibang nagsusupply ng kuryente sa baryo. Hanggang ngayon, ang pobreng lola nag-aantay ng milagro. Alamin sa Kilos Pronto. 5 obrero nagreklamo benepisyong para sa kanila, ipinagkait ng kanilang amo. Ang makunat na employer, wala sa minimum kung magpasweldo. Alamin sa Kilos Pronto. At opisyal ng pulis, inirereklamo, nagbanta kasi nasusunugin bahay na kapitbahay nito. Abusadong barak. Ang lakas manakot dahil nakapwestong loko. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Mga ka-KP, kami ho'y aksyon oro mismo. Dito ho sa aming update ho kagabi, napanood nyo ho yung pambubugbog ho ng mga kabataan na parang yung mga magulang, lalo na yung tatay, parang ala ho silang pakialam. Yan ho, nakikita nyo kung mahina ho yung sikmura, pasintabi lang ho. May mga sensitibo pag ganong klaseng mga sumbong.
Sa pool ho sa CCTV, kinanyo, ginagawang pambubugbog ng 2 minor de edad. Dasa 7 na huto eh. Mga binatilyo ng Pasig City. Ang sigang tatay daw ng suspect abay pinapalaga ng barangay. Ang gusto niyo ho bang malaman ang ginawa ho namin kanina? Marami na ho kaming kinat. Pero nag-iiwan ho kami ng mensahe kahit saan kayong barangay, bibisitahin namin kayo para may parating ng mensahe, lengguwahe ninyo, ganun din ang aming gagawin. Eto, panoorin. Estilo kasi ng bitag, kukomprontahin natin dahil mukhang utak utak na mga parang sisiga-siga sa lugar. Hindi naman tayo pag pumapatol. Ang gusto lang natin makita, matigil ang ganitong karahasan na may pananagutan na magulang. Ito, para makasiguro na sa lugar ang isang sigang minor de edad, ilang beses muna namin siyang inikutan ang komprontasyon sa tatay ng bubugbog na nambugbog sa kanya. Ito, panoorin. Queenie, saan? Ito po, nakatira po. Sana po. Si Jomer. Tita ko, siga ka raw. Ay, boss, sabi-sabi lang nila yun. Makinig ka, kasi pinuntahan kita, maswerte ka. Stay! Ngayon, sasabihin ko sa'yo, sa tuwing gagawa ng kalokohan to, sisingilin kita. Narinig mo? Anong ginawa ng anak mo? Hindi ko kagustuhan boss. Makinig ka! Tama bang ginawa ng anak mo? Mali. Hindi nga po, Tama boss. bang ginawa mali? Hindi. Sabihin mo, mali. Mali. Tuwirin mo, ha? Tutuwirin ko. Tuwirin mo ang mali. Ganon kami sa Tulfo. Oo, alam ko. Paglalapit ka sa akin at binugbog to, ganon din ang gagawin ko para sa iyo kung sino man ang api sa anak mo. Isa lang ho mensahe ho namin, hindi violence. Bagkus may mga taong ang lengguwahe ganyan, nakasanayan pag ikay nasa lugar ng Sigalex. Kaya ang ginawa namin, sa tatay mismo kami pumunta. Ang tatay ho talaga, ang magulang, may pananagutan sa mga minor de edad. Lalo-lalo na kayo, anak lang kayo, lalabas nyo sa mundong ito. Pagkatapos hindi nyo kayang disiplinahin. Hindi kami taga-disiplina, pero pag ang tatay nagkulang, kaya ako nagagalit dun sa sinasabi ng mga minor de edad, yung mga juvenile delinquent. Ibaba natin ang konti para yung mga magulang panagutin natin. Tama. Kasi nakikita mo, Lex, pag hindi tayo pag hindi tayo pumasok dyan sa reklamo na yan, maglalakas ng loob yung sinasabing sigang bata na hindi na namin pinakita ang mukha. Talagang halos maipot sa kanyang lawlaw na karsunsilot puruntong itong bata. Sa nakita ko sa sobrang takot dahil ang tatay niya mismo, I went for the father and said, ayusin mo to, marami ko kaming kinat. Kapag hindi, sa tuwing gagawa ka ng panbubugbog, ikaw Totoy, tatay mong babalikan ko. Sa tuwing gagawa ka ng kalokohan, tatay mong pagbabayarin ko sa harap ng kanyang ama. Kaya kung nanonood kayo dyan sa Pasig, makinig kayo. Hindi kami nagsisiga-sigaan. Pag kami nilapitan, sumbungan, hindi kami dakdak. Magpapakita kami ng presensya namin dyan. Kahit sinong dalhin nyo, kahit na sa munisipyo, sa harapan ng istasyon ng pulis. Kapag kayo gumawa ng kalokohan, talagang bibisitahin namin kayo. Pag hindi nyo kayang disiplinahin ang inyong mga anak, kayong mga tatay na medyo violent mga anak ninyo, tatay, ako magdidisiplina sa inyo. Tagaan nyo sa bato. At siguro, Ben, yung mga bata siguro, yung anak nyo siguro, si Jomar ba yun? Jomar? Mukhang nakita rin siguro ng anak na ginagawa rin siguro. Kaya ginagaya ng bata. Tama ka, Lex. Tama ka. Diba? Tama ka. Usually, yung itsura pa lang kanina, parang... Alam mo, Lex, sa tumpak yung sinabi mo, either itong bata na to, victim of being, sige, sabihin natin, physical abuse. Kaya kung anong ginagawa niya sa bahay, ganun din ginagawa niya sa labas. Pag ikay magulang, matino ka, huwag niyong papabayaan ang anak niyo na nanakit sa labas. Disiplinahin niyo. Dahil sa batas, ito naman si Kiko Pangilinan kasi. Ikaw, Kiko, makinig ka, Senator, at sino-sino sa inyo na talagang may utak na yung... Kung sa Amerika yan, may mga boys town yan eh. Yeah. Nadidisiplina. Dito sa atin, ako naniniwala, dapat meron mga boys town na pag medyo ginawa ka, doon ka patinoin, disiplinahin ka na may mga big brothers. Tama. Na matuto ka dito. Bibigay mo sa magulang. Ang magulang, nakatutpick pa. Galing mo, anak. Pakan mo. Ganon ang gagawin nyo. Ako uupak sa inyo. Tagaan nyo sa bato. Alam mo, Ben, dahil dun sa pagkompronta mo dun sa tatay, marami ngayong tatay po ang magbabagong buhay. Ha? Huwag nga ho kayo manggonsinti ng inyong mga anak sa mga maling gawa nila. Ayos? Okay. Well, Lex, diretso tayo dito sa ating public service. Kasama natin sa studio si Christopher Ramos, 35 years old, mula ho sa Taguig City.
Inirereklamo niya ang commander ng PCP-7 sa Global City Taguig. Pinagbantaan daw siyang susunugin ang kanilang bahay kung hindi siya aalis. Wow. Aminado naman si Christopher na illegal settler siya, pero hindi raw tama na ganito ang asal ng isang pulis. Diretso tayo. Alam mo, naintindihan ko, kay umaamin, kay informal settler, di ba? Illegal settler. Bakit na gawa nitong si PO3, si inspector na pumunta raw na kayo'y pagbantaan? Hindi naman siguro tama yun. Hindi po talaga tama yun, pasaway sir. ka naman, hindi naman kayo ikaw Hindi po, pasaway. sir. Ano bang ginawa sa'yo? Wala naman po sir ginawa sa amin sir. Nung gabi, nung time na yun, pumunta lang talaga siya sa amin para nagsabi siya na, oh, andito na naman kayo. Tapos magpapatulpo na naman kayo. Bukas sa bukas din, alisin niyo yung bahay niyo kung hindi susunugin ko to. At aantayin niyo pa ba na may matumba pa sa inyo dito? Parang ang ibig sabihin, ba't hindi naman siguro tama? Alam nyo, I don't know kung dala sa init ng ulo, either walang cotton candy yung kanyang sinasabi, panta, or tinadaan ka sa takot. Pero hindi sasang-ayunan niya ng ating PNP. Tama. Nasa linya natin ngayon si General Oscar Albayalde, ang Regional Director ng NCRPO. Ito, hindi talaga nangungunsite. Sir, General, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi din po sa inyo. Okay, kasama ho natin, General, si Alex Santos, si Ben Tulfo. Live ho tayo sa PTV4. Ito yung ating Kilos Pronto, sir. Sir, dinudulog lang ho namin, sir, ang reklamo ho ng isang informal settler, si Police Senior Inspector Romel Bulan. Ito naman ho'y sinasabi ho sa amin na nagbabantara ho siya sa mga informal settler. Natatakot ho sila na susunugin daw yung kanilang mga bahay doon at pag hindi, itutumba sila, itutukhang sila. Sir, alam ko naman kung minsan dito may magagawa ho kayo. Sa akin lang ho, sir, baka pwede natin patawag at medyo hinay-hinayin ho natin yung ating mga kasamahan dyan ng pulis, sir. Well, opo, kung magreklamo po si Sir Alex, pwede po siyang ang nagrereklamo ho sa atin dito, kasamahan ho natin si Alex Santos, sir. Hindi ako magrereklamo, sir. Kabahagi ho kami ng Kilos Pronto, sir. Ito po nagrereklamo, si Christopher Ramos, General. Director Albayalde. Ganito na lang, General, si Christopher ho ang nagrereklamo. Informal settler. Okay. Kilala niyo si Alex. Kilala niyo kami. Director, ito si Christopher ho. Baka pwede ho naming samahan ho, o kayo na ho siguro, baka makausap niyo na lang ho, maghinay-hinay lang ho. Ito naman subject for verification. Kayo na lang ho siguro, and validation ho sa sumbong. Kaya lang ho, mas maganda na papaabot ho namin sa inyo. Alam naman ho namin sa Kilos Pronto na kayo ho'y talagang straight and di nyo ho konsintihin ng ganitong klaseng gawain, sir. Opo, papa-imbestiga po natin. Yes. Papatawag po sa opisina mismo si Senior Inspector Bulan, no? Okay. Para malaman natin yung punot-dulo niyan at malaman kung bakit niya pinagbabantaan yung mga sina Christopher. Makaabot lang ho sa inyo, yun lang ho gustong mangyari ho. Kami naman, alam naman ho namin sa inyo, kayo diretso, Kilos Pronto rin yung anyong aksyon. Sige, may gusto mong sabihin, Christopher? May karapatan po ba sir si Sir Bola na tawag nito, mag-demolition ng bahay? Magpaalis. Walang karapatan si demolition. May court order demolition. Opo sir. Lahat doon sir ng bahay sa amin sir, pinagdidemolish siya po. Pinagdidemolish niya. Siya mismo, aktual? Nakita Hindi sir, niyo? kasama sir, may kasama din siyang mga tao yung polis. Pero baka may sinusunod niyang court order din. May court Wala sir court order sir na pinapakita sa Sir, amin. ito naman is again subject for validation and verification. Kayo na ho siguro dito ang sabi niya ho, nagde-demolish daw ho, may kasama mga pulis. Pero alam ko naman ho, hindi ba, normally you don't do that without the court order pagdating sa demolition. At kailangan po nandiyan yung sheriff at hindi po ang pulis ang magde-demolish. Yun, may sheriff. Ang pulis po ay nandun lang para i-maintain lang yung... Ayun. Malinaw, sir. Linaw ng sikat ng araw. Ganun pa man, sir. Nakaabot ho sa inyo. Baka patawag niyo muna, sir. Ito nakaabot na ho sa amin. Natatakot rin naman ho itong mga informal settler. Pero sa inyo ho, and then we will just keep an update, sir. Or kung gusto niyo ho, we'll call you tomorrow for this na nakausap niyo. Or maybe in a couple of days para kami ho'y mabigyan ng update na para nag-aabang din ho kasi mga kababayan ho from here and overseas din, sir. Ha? Opo. Wala ka nang ibang sasabihin pa? Okay. Maraming salamat, General, ha?
Maraming salamat po sa inyo. Oo. Magandang gabi po. Magandang gabi rin. Okay na sa'yo. Okay po, sir. Mismo, pinaka-happy na yun. Oo. Nakita mo? Opo, sir. Kasama ang sheriff, ang mga pulis magsisecure lamang, parang sila ay crowd control. Hindi sila pwede mag-demolish. Bagko sa magde-demolish yan, may court order. Maging Gusto malinaw ko, sir, na tayo. ng mga tao dun, sir, sa amin, sir, na magpadala ng media kasi Hindi, ganito na lang. magre-reklamo sila eh. Okay, ganito na lang eh. Kami naman, yung bagay na yan, alam na namin kung pupunta kami roon, pwede. At maraming news na pupunta riyan, ano? sir. News people. Sa amin lang, na pumunta ka na sa amin, ang ayaw lang namin na nagbabanta. Ngayon, kung totoo yung sinasabi mo o hindi man, makakaabot dun sa itaas para hinay-hinay. At sino mang nanunood sa atin dito, nakikita yung proseso ng demolition. Walang sino mang pulis ang pwede mag-demolish at ang mga pulis ay nandoon kasi ipinatutupad lamang kung ano yung sinasabi ng hukuman. Alright? Opo. Okay? Sinusubukan natin tawagan at pinatay ng cellphone. Yun ho mismong inarareklamo mong Pulis, si Bulan. Si Bulan. Oo. Ngayon, pag yung isang pulis na talagang guilty, ganon ang kinahinatnan. Natakot. Ayaw na makiusap sa atin. Anong sinabi mo? Walang tulfo? Opo. Binanggit niya. Sigurado ka? Ay, Baka naman pupuntahan ko yun sa kampo. Oo. Huwag mong gagawin. Nakita mo lang kaninang ginawa namin. Yun na po sabi Siguro, ko. kuwatin mo ako. Oo, wag na. Sabihin na natin kay Senior Inspector Bulan. Senior Inspector, hindi mo na kailangan pang ipakita ang brusko mo. Tama. Pulis ka eh. Dapat, ang pinapairal mo dyan, yung respeto para sa'yo. Yeah. Pero kung tinatakot mo ang ultimong si Christopher na tulad nila, na illegal settler, inaamin naman nila, huwag mo takutin. Takot na nga sila. Yan ang gusto natin, respeto at pagtingin sa inyo na kayo po yung mga alagad ng batas na may peace and order kayong gagawin dyan sa kanilang lugar. At Yun. hindi ikaw nagsisimula ng gulo. Tama ba? Sinlinaw ng sikat ng araw. Isa pa, sir, minsan, sir, Okay na sa atin. Ganito na lang. Sinarapan ka naman. Ito na Basta, yun, no? Una, makaabot doon kay regional director. Patatawag niya. And then, iti-check natin kung ano na. Tama na yung pinatawag siya at nakaabot na. Okay? Alam mo na yung proseso. Sa susunod, pag may ginawa pa siya, bukas ang aming tanggapan. Alright? Sir. Pwede kang bumalik. Hindi natatapos dito dahil may update pa tayo riyan. Okay? Okay, Christopher, Salamat thank po. you so much. Salamat Siya po ka sa lang, inyo, ha? sir. Samantala, Ben, isa na naman hong kilos prontong solusyon ang ihahatid po ng kilos pronto na nakarating po sa ating tanggapan. Ang reklamo kasi ng mga residente ho dyan sa barangay sa Dasmariñas, Cavite hinggil po sa mahinang supply ng, sumisigaw sila dun tubig! Oy! Nabigyan ho ng alternatibong solusyon. Kung paano, panoorin po natin. A 27 ng Marso taong 2017, binigyan pansin ng Kilos Pronto ang reklamong ipinadala ng mga residente ng Paliparan 3 sa lungsod ng Dasmariñas, Cavite. Ang supply daw kasi ng tubig, kung hindi mahina, madalas daw ay wala. Ito naman, Lex, habang dinadial ho natin itong number. Sinubukang tawagan on air ang opisina ng gobernador ng Cavite para sa Kilos Prontong aksyon. Subalit, walang sumagot sa tawag ng KP. Paliparan 3 lahat. Kaya naman, pinuntahan na ng Kilos Pronto ang Water District ng Dasmariñas City, Cavite. Kasama sina Joy Ramallosa at kanyang anak. Humarap sa amin ang mga opisyal kabilang na si Engineer Alfredo Silva, ang General Manager ng Dasmariñas Water District. Sa pagkakataong ito, ipinaliwanag nila ang kasulukuyang estado ng pinagkukunang supply ng tubig sa buong Dasmariñas City. Kung baga ito ang Dasmariñas, para maliwanagin ito ang Dasmariñas, ang makukuha lang ng tubig dito sa buong Dasmariñas, 65,000 cubic meters per day. Ang requirement ng buong Dasmariñas sa ngayon, 80,000 cubic meters per day. So, kulang tayo ng 15,000 cubic meters per day. Ayon sa Dasmariñas Water District, paubos na ang groundwater na source ng buong Dasmariñas City. Kaya, kasulukuyan silang gumagawa ng paraan upang humanap ng ibang mapagkukunan ng tubig gaya ng surface water. Kumuha kami ng bulk water sale. Kumuha kami ng bulk water provider. Nakipag-joint venture kami sa isang company na magbibigay sa amin ng additional support o source of water. Nag-uukay na kami nag-uukay. Lahat ng nire-rehab namin ngayon, we go deeper. Mas malaking deeper. The drilling, ang pinakaman niyan, ang talagang contract niyan is 3 to 4 months. Mabilis yan 3 months.
Sa ngayon daw, matapos personal na mailapit sa pamunuan ng Dasmariñas Water District ang naturang reklamo, naging maayos ang supply ng tubig sa naturang lugar. Ayos, mula ho sa pamunuan ng Dasmariñas Water District. Ayos, sir. At least nagpatawag ho kayo ng pulong yung mga stakeholders ho ninyo para ma-explain ho ninyo kung ano talagang punot dulo ng problema dyan. Ay, ako naman nagpapasalamat kahit na hindi kilos pronto dahil medyo matagal-tagal na yun. Nagpatawag ka ng meeting, ibig sabihin, importante na kinig kayo dito sa programang ito, made a difference. Yes. Salamat na rin. Saludo na rin kami sa inyo. Greetings! Ito Yun, na. ito tayo. Sabi ho ni Eden Nosmolas. Ayos sa Hello there, Sir Ben and Sir Alex, watching from HK, Hong Kong. Okay, si Hello po. Hecmars Bautista, tama po. Huwag konsintihin ang anak sa maling gawain. Yun, si Sed Chuchia, watching from Japan. Si Arigato. Ron. Gozaimasu. Okay. Alonso Gomez, dapat dito kay Sir Alex Sir Ben mabigyan ng pwesto. Masaya na kami sa ginagawa Okay na namin. ho kami. Dahil sa uma-action talaga. Okay. Ito si Judy Silva. Hi mga idol, watching from Los Angeles, California. Si Tita Nympha, maraming salamat sa bilis na solusyon ng problema ito. Sa programa ni Mr. Ben Tulfo at Alex Santos na action na agad. Ayos. Thank you. Padala pa ho kayo ng inyong po mensahe. Babasahin po natin yan. Hindi pa ho natatapos. May maaga-aga pa ho tayo. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Nagbabalik ang Kilos Pronto. Dito naman tayo sa Sumbong Friday. Mga poste sa ilang bayan sa Camarines Sur, peligro raw na maaaring idulot sa mga residente. Ang mga poste kasi raw malapit ng bumagsak, pero electric cooperative na nakakasakop sa problema. Abay, kilos pagong. Alam niyo ba kung paano kakilos yung pagong? Baka kilos bulati pa to eh. Lagyan namin kayo ng asin para mangisay kayo. Medyo mabilis eh. Sa pag-aksyon ng sumbong nila, buong detalye, alamin sa ating sumbong, KP Prandy. Sa probinsya ng Camarines Sur, ito ang tumambad sa aming problema. Mga tumagilid na poste ng kuryente ang hindi pa rin binibigyan ng aksyon. Sa barangay Amogi, sa bayan ng Goa, makikita ang isang nakatagilid na poste ng kuryente at ang mga live wire nakalaylay lang sa palayan. Pero ang ganitong klaseng problema, hindi lamang pala nag-iisa. Sa patuloy namin pag-ikot sa probinsya ng Kamsur, nakarating kami sa Zone 8 ng Barangay Salogon ng San Jose, Camarines Sur. Isang poste rin ng kuryente ang nakatagilid sa isang bahay. Ayon kay Aling Leticia Despi, ang may-ari ng apektadong bahay, noong Disyembre na nakarang taon pa raw, tumagilid ang nasabing poste. Kasi arin pa po yan nangyari na bagyo? Ano pong bagyo ito? Ano pong bagyo? Nina? Oh, Nina. December? December. Na-report din doon na po. Iyon, na-report ko na. Ano pong sabi kang kasoreko? Ano sabi sa kuya, kung may kung may wire na yung mga nasa likod kong harong, pwede ang makuay ang kuya na. Yung poste na ililipat duman sa yan sa may bubong ko, mahali. So, mga wire.
Ngunit sa loob na 5 buwan, mukhang hindi pa rin inaksyonan ng Camarines Sur Electric Cooperative o Kasureco ang suliraning ito ni Aling Leticia. Kaya naman, nangangamba sila sa maaring pinsalang idulot nito sakaling tuloy na itong bumagsak. Kung nagbabagyo, nagpipitik sa bubong ko, dahil kami napapalagay. O, sabi ko nga ni, kung halimbawa magasgasan, di kami ma-aksidente ka andyan sa kuryente. Siyempre banggi. Siyempre magagasgasan yung wire. Kami makukuryente. Nananawagan na sila sa pamunuan ng Camarines Sur Electric Cooperative na tuloy na itong alisin. Gusto ko talaga mahali na dahil kung magbagyo, baka bumagsak giraray sa bubong ko. Sa pamunuan ng Camarines Sur Electric Cooperative o Kasureco, kilos prontong aksyon ang kinakailangan dito bago pa makadisgrasya ang mga poste at kable ng kuryente ninyo. Ito naman aksyon natin, Sa off-cam, kilos pronto tayong nakipag-ugnayan sa Kasureco 4. Ito ang kanilang pahayag. Pakinggan. After the typhoon, yung restoration process, ongoing pa rin po naman kami, though we already energized our system. Personally, ako pumunta po doon, so nakita ko yung sitwasyon ng poste, and nakausap ko rin po si Mrs. Despe. We make sure na we make the necessary correction. So by this week po, i-schedule namin para magawa na po yun. I-schedule namin pa magawa to. Puro ka ngayon Kilos gawa. agad, no? Alam mo, Engineer Ruvel James, respetuhin ka namin, Serrano, kayo sa network sa Kasureco, nakakahiya kayo. Hindi ba taga dyan si VP Lenny? Kaya kayo, umayos nga kayo. Nakilos pronto na kayo, ha? We went to action. Pati sabi nila, Bantay na lang natin. may ginagawa silang mga pag-aayos ng mga poste. Ba't yung iniwan nyo kay Lola? Kaya nga. Diba? Nag-iisa ho si Lola. Bakit hindi? Kawawa. Ay, naku talaga. Nanawawa. Oh. Your explanation is okay, pero action po ang kailangan po ng kilos pronto. Okay, dito tayo, Ben. Bigyan pansin natin ang pagpapasaway po ng ilang negosyante dyan sa kabaan po ng A. Bonifacio dito sa Quezon City. Ang sidewalk kasi ho, na para ho sa ating pong mga kababayan, mga pedestrian, na may ginawa ho nilang imbakan ng negosyo, terminal ng mga sasakyan, kung ano-ano pa. Panoorin po natin. Ang sidewalk o bangketa ay sadyang ipinagawa ng ating gobyerno upang magkaroon ng ligtas na madadaanan ng ating mga kababayan. Pero dito sa kabaan ng A. Bonifacio sa lungsod ng Quezon, ang bangketa ginawang bodega at private parking space sa mga truck na pag-aari di umano ng tindahang OTP. Base sa City Ordinance 2068 Series of 2011 ng lungsod ng Quezon, malinaw na nakasaad na ipinagbabawal ang pag-ukupa sa anumang pampublikong lugar tulad ng sidewalk o bangketa para gawing sentro ng negosyo. Maliban dyan, base rin sa City Ordinance 3124 Section 2, ipinagbabawal din ang paggamit ng bangketa o sidewalk bilang isang pribadong garahe o extension ng pag-aari. Mga kapalmoks, malinaw na hindi lang isa kundi 2 ordinansa ang inyong garapalang nilabag. Kaya naman, ang hinaing ng ibang pedestrian. Nahirapan kami dumaan, inisdaan na ng mga tao. Hindi na kasi natambakan nila ng mga gamit nila, mga paninda. Itag dumaan, sa gitna sa natuloy kami nadaan. Tulad yan, mali. Delikado talaga para sa amin. Sana po tanggalin na po yung paninda sa harap para makadaan na po yung mga tao. Lokal na pamalaan ng lungsod ng Quezon. Ano pang inaantay nyo? Kilos pronto! Aksyonan nyo na! Okay, para sa kilos prontong solusyon, nasa linya ho si Roger Quaresma. Siya ho ang head ng Security and Intelligence Division ng DPOS ng QC Government o Department of Public Order and Safety. Sir Roger, magandang gabi ho sa inyo. Magandang gabi, sir. Opo, si Alex Santos po. Kasama ko po si Ben Tulfo. Ito po ang Kilos Pronto. Live po tayo sa PTB4. Kapitbahay lamang ho ninyo yan. Okay, Sir Roger, anong pwede ho nating gawin ho dito sa isa pong mukhang abusadong negosyante ito meron na ho kayong
dalawang ordinansa ukol ho sa paggamit ho ng sidewalk, may pinagbabawal na tambakan ninyo ng inyong mga gamit. Ano pwede natin gawin ho dyan? Pwede ba bukas? Paalisin natin yan. Yes, sir. Actually, sir, yung kay Bonifacio, nag-conduct na ho kami ng inspection dyan. Yung pong mga nakita po namin dyan obstruction sa road, at nagbigay na po kami ng initial notice para i-operate po yan. So, sir, mga bukas pasusundan ko ulit ng panibago operation, sir. Dalahan mo ng daming mga tauhan, karga nyo lahat, tanggalin yung mga parts pala ng mga sasakyan yan, sir. Sir Roger, meron lang akong hiling sa'yo. Total, mag-ooperate ka na naman. Pwede ba sumama ang kilos pronto yan para makita gwapo ka sa camera? Tatayo ka, ituturo. Tanggalin yan! Hala! Langga! Pwede ho ba natin gawin yan? Sige po, sir. Anong oras, sir? Po natin. Ayusin ko po bukas ang operation. Pwede ho ba namin madokumento para nun sa ganun? Kayong kauna-unahan talaga na talagang kumilos pronto ho dyan. Masisiyahan na ho yung mga pedestrian gumadaan dyan kasi baka daw sila magulungan ng mga bakal. Tapos yung may mga baka mahulog sa kanilang uluhan. Sir, delikado eh. Pwede ho bang maganda yung paano kayo nakikipag-negotiate? Alam ko, sir, pwede kayo mag-hostage negotiator date. Pero dito sa parting to, simple lang to, sir. Pwede ba namin madokumento, sir? Sige po, sir. Mga anong oras ho namin mag-aantay ang aming team dyan para makita na talagang ganito ang ginawa ni Mang Roger. Talagang sa lente ng kilos pronto, inayos nila agad. Kanina, sir, kasi nagpunta kami doon sa Bonifacio, mga bata natin. Ay, hindi, iba, sir. Ibig sabihin, sir, okay na, okay. Bukas, sir, huwag natin pag-usap. Kasi bukas, iba, darating pa lang. Di ba? Bukas, sir, check natin, sir, mga 8 o'clock, sir. 9 o'clock, sir. May oras na, Ben. Wag. May oras. 9 o'clock, sir, ha? Punto alas 9, sir. Yes, sir. Dahil yung KP team namin, alas 6 pa lang, gising na ho, sir. 9 o'clock po, sir. Abangan namin yung before and after. Dapat yung after malinis na. Sige po, at ayos po natin yung operation po kasi. Dahil ang tinatanong ko dito, sino itong may-ari ng kumpanya yan na may birtud siguro sa Quezon City Government? Na hindi masita-sita? Hindi naman siguro, sir, kaya. Wala naman siguro siyang wala naman siyang birtud kaya nagagawa niya ito. Basta sa sidewalk, sir, titirahin natin, sir. Ayun, yun ang magandang term. Titirahin. Titirahin yan. Sir Roger, asahan namin yan. Yes, sir. Yang gagawin ni Sir Roger Quaresma ng DPOS ng QC, yan po'y gagayahin na rin po ng ilang pang mga lungsod dito sa Metro Manila. Sigurado ako niyan. Ayos. Thank you. Ayos, sir. Thank you, sir. Thank you. Dito naman tayo. Isa na naman reklamo mula sa kababayan natin sa Narjan, Saudi Arabia. Narhan, okay? Minamanyak daw siya ng kanyang Arabong mabantot na amo na maanghit sa pamamagitan ng pagpapanood ng porn video. 6 na buwan rin daw siyang kulang na sa sahod. Ikinukulong pa siya at ayaw palabasin ng bahay. Ang iba pang sumbong, eto, panoorin. Sir Ben, Sir Alex, gusto ko po sanang humingi ng tulong sa inyo. Minamanyak na po ako anak ng amo ko. Tapos hirap na po ako dito. 2 bahay po yung nililinis ko. Ang haba-haba po ng oras ng trabaho ko dito. Tapos may alaga pa po akong kambal. Yung ibang sahod ko po hindi po nila binibigay sa akin. Hindi ko po nahawakan ang sahod ko. Sana po makauwi na lang ako. Sa mga ganong klaseng sumbong talaga, kami ho'y lumalambot agad eh. Kaya lang doon sa mabantot na maanghit na Arabong siraulo na manyakul, sa isyong yan, nasa linya natin si Francisco De Leon, manager ng MNP Employment Agency. Sir, magandang gabi, Ginoong De Leon. Ay, magandang gabi po, sir. Sir, ito ba'y nakaabot sa inyo, sa agency ninyo, ginagawa ng manyakul na itong among Arabong mabantot na simbantot ng kanyang kamanyakan? Ito minamanyak yung ating OFW. Nakaabot po ba sa inyo? Naku, sir, kukunin ko po sana yung detalye at para malaman ko lahat yan. Ibig sabihin, sir, hindi akala ko ba, sir, nakausap na kayo nito na nakaabot na sa inyo? Po. Tapos yung ibang detalye, kasi actually, tinawag na po namin kaagad yan sa aming Ngayon, kung meron pa po tayong karagdagang detalye, mas magpapasalamat po sa inyo para naman po masabi na ma-action na namin. Oy, Francisco, makinig ka. Nakaabot na siya ito eh. Oo nga. Nagpapapogi ka ba? Makinig ka. Simula ngayon,
Gagawin mo to kasi nakaabot na sa iyo. Eh, ang problema yon, minessage kami sa Facebook mismo ng Kilos Pronto. At nakaabot na rin sa amin na nakaabot ng sumbong sa iyo. So ano pang gagawin mo ngayon? Sabi mo, hihingi ang detalye. Niloloko mo ata kami, boss. Alin ba talaga, nakaabot sa inyo, hindi pa? Hindi pa po, sir. O sabi mo kanina, nakaabot. Ang buong detalye. So ngayon, hindi pa ba sapat yung detalyeng narinig mo ngayon? Actually po, natinig ko lang po yung sinasabi nyo na may mabantot na ano. Yan ang gusto mong bantayan, pero yung kamanyakan, ayaw mo. Yung ngayon, yung itudugtong ko, oo. Kamanyakan, narinig mo na. Opo, yun po, opo. Ngayon, nasasaktan ka pag sinabi ko mabantot na Arabo na sabi natin maanghit, singanghit ng kanya kabiging manyak dito sa ating kawawang OFW. Sir, ganito na lang, ano? Ganito na lang. Sayang lang oras ko. Ala, larga. Okay, next, tingnan natin dito. Wala ka matutulong. Dito na lang tayo sa kay ano. Sa linya yan, ito, Kilos Prontong aksyon to. Diretso tayo rito, ano? Okay, sige, dinadial ho natin dito kasi masasayang kasi Lex. Yeah. Dapat alam na niyo yun. Oo. Alam nyo kasi sa OWA talagang pag tinawagan natin, kilos agad Mabilis, dito. oo. Ito ho'y talagang partner ho ito ng sinasabing pagdating sa ganitong klaseng mga public service. Gobyerno ho sa gobyerno. Nasa government channel tayo, kaya yung mga sa OWA, kahit na ito, nakakasiguro ho kayo, kahit na off the air, kahit na hindi natin ma-airing ngayon, kahit na hindi natin alam ko sila'y tutulong sa atin, marching order yan ni President Digong. Nung pumunta siya ng Middle East. Yes. Oy, Mr. Francisco De Leon, yung manager ng MNP Employment Agency. Panoorin mong Kilos Pronto. Nakalagay ho yan sa aming Facebook page sa Kilos Pronto. I-review ninyo kung sino tong inyo pong OFW na pinadala ho sa Saudi Arabia. At gawan mo na kagad ng solusyon. Hindi ko maintindihan kumag na yun. Nasasaktan natin, sinabi ko, mabantot na ano, pero yung manyak, narinig niya raw. Yung di ba naman, ewan, talagang, Kami na mismo lalapit para doon ho sa complainant. Kami na ho mismo ni Alex, ang aming team na mismo. Hindi namin papabayaan ang sino mang mga OFW na aabuso sa programang ito. Marching order yan ng presidente ng bansa natin. Mahal ng presidente ang mga OFW tulad ng mga ganyang minamanyak na mga siraulo. Pasensya na ho kayo, hindi ko sinasaktan ho yung lahi nila. Hindi ho ako racist. Racist ako sa pinagagawa ng mga siraulo tulad ng manyakol na Arabong amo. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Nasa studio po ngayon ang 2 sa 5 mga all-around construction workers na nagre-reklamo ho sa kanila pong pinagtatrabuhan pong construction company. Ang narito ho ay si Joseph Ranyola at si Rainer Santiago. Ang sabi ho nila, nire-reklamo nila ang JD Legazpi Construction na pinagtatrabuhan nila dahil sa loob daw ho ng halos 1 taon nilang pagtatrabaho dito, wala raw ho silang benepisyo na kukuha. Tulad doon ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig at wala rin daw ho sa minimum ang kanila pong sweldo. Kusapin na natin si Joseph at si Rainer. Kailan nyo nalaman na wala kayong tinatanggap na benepisyo tulad ng SSS? Dahil delikado yung trabaho ninyo, ha? Oo, sir. Kailan ninyo sila kinausap, itong kumpanya ninyo? Mga ano po yung February po, nag-request po kami na medyo anuhan yung sahod namin. Taasan? Opo. Hindi pa rin po nila inaasikaso, sir. Okay, magkano bang tinatanggap ninyo dito kada buwan?
Ang Kung araw, yung sinasabi ninyo na mababa sa minimum wage. ang araw po namin, sir, 300 lang po, sir. Isang araw. Sa isang araw. 300 po. 300. So mababa sa ano ito, sa minimum wage. Opo, sir. In-explain ba nila kung bakit? Wala naman pong pinapaliwanag sa amin, sir. Pero nagtumagal na kayo na isang taon na sir. ganito ang nangyayari sa inyo. Tungkol sa SSS ninyo, yung 13-month, meron ba silang pangako nung kayo kinuha nila? Wala naman po, sir, na sinasabi sa amin nun eh. Okay. Pero, meron bang binabawa sa inyong, sa inyong pong sweldo na kinakaltasan ba kayo sa SSS, sa PhilHealth ninyo? Wala po, Wala sir. rin. Pero yung mga coins, sir, halimbawa, Yung mga 8 butal, pesos, mga gutal-gutal, hindi na nakuha namin yun. Alam nyo, ang kaso ninyo, sa basa ko lang kung mamarapati ninyo, parang contractualization. Kumbaga, per project base ang inyong mga pagkuha ng kumpanyang JD Legaspi. Kung ganun ang nangyayari sa inyo, yan ayaw-ayaw ng ating gobyerno. Yung contractualization yan. Okay, makakausap po natin ang Director ng Bureau of Working Condition ng Department of Labor. Walang iba kundi si Ma'am Maria Teresita Cucuenco. Ma'am Maria, magandang gabi. Si Alex Santos po to sa Kilos Pronto. Good evening, Alex. Opo. At sa mga kausap niyo po kanina, hindi ko lang nakuha yung mga Opo, pangalan. si Joseph at si Rainer po. Joseph at Reina, sa mga nakikinig po ngayon, magandang gabi po sa inyo lahat. Opo. Ma'am Maria, kapag ganun ho, ito po sila parang basa ko sa kanila, sila ho ay parang project-based workers, parang kung meron pong proyekto, doon po sila ginagamit at sinusweldohan kada araw ng 300 pesos, which is below minimum wage po. Paano po natin ma-solve itong problema ho nila, ma'am? Dapat talaga, unang-una, ang wage nga sa NCR, yung 491, dapat ito yung tinatanggap po nila, no? Ngayon sa construction kasi, dapat din intindihin ho natin na may project-based din ho talaga yan. Yes, ma'am. Pero iba rin ho, medyo may exemption ho ang construction sa 174 at sa 18-A. Kasi ang pick-up, ang may reglamento po sa mga contractors. Kasi may mga ibang requirements to kasi construction po ito eh. So, may mga dapat silang sinusundan ng reglamento ng pick-up. So doon po nagkakaroon po ng gray area po, ma'am, no? Dito po sa DO Department Order. So ano pwede ho natin gawin, ma'am, dito? Pwede ho namin sila ho papuntahin po sa inyo pong opisina para patawagin po itong may-ari ng JD Legaspi Construction, ma'am? Kasi definitely, oo. Gawin niyo na po. Kasi yes, ma'am. Number one, patitignan na rin ho namin sa aming regional office, JD Construction, na saan nga ba po yung opisina nila? Sa Caloocan ho ba? Opo, Caloocan mo, Camarin. Caloocan. Opo. Oo. Ipapaano na ho namin dyan sa aming regional office. Ipapa-inspect na rin ho namin yan. Yes, ma'am. Pero talagang nasa batas, maski ba construction to, sinasabi ko sa yung may ibang registration po yan, ang minimum wage at ang benefit. Dapat, sundin nyo, no? Dapat hindi ko linalabag yan. Okay, baka siguro may masilip pa ho tayong iba pang mga paglalabag ho nitong JD Legaspi. Mabuti ho kayo pong makahuli ho nito, ma'am. Opo. Papuntahin nyo na lang po sa office po namin, sa third floor sa Intramuros sa Medole para makausap din ho namin at para makuha po namin yung mga ibang detalye. Dahil hindi lang po sila dalawa, ma'am, nagre-reklamo. Marami pa daw ho sila, ma'am. Baka pwede ho nating pag-isahin sila at ma-actionan kagad po, ma'am. Oo. Kaya nga po yung inspection, importante na po kagad yun. Okay, agad-agad po, ma'am. Ma'am Maria, thank you so much po sa inyong oras, ma'am. Sige. Thank you. Si Maria Teresita Cucuenco po yan ng Dole. Okay? Ayos tayo dyan. Okay. Sige. Thank you. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child.
Magbabalik ko ang Kilos Pronto, mabilisan lang ho ito. Kasama natin ngayon sa studio, si Lucina Pasco at isang babysitter. Gusto niyang makauwi ng Tacloban pero nang magparebook siya ng ticket, nagkaroon ng system error, biglang tumaas ang presyo ng pamasahe. Ang siste, hindi na siya makapagbayad. Ito, magandang gabi. Diretsahan tayo. Hindi ka nakasakay. Hindi po. Dapat yung sakay ko kaninang alas 5 na madaling araw. Magkano dapat ang babayaran mo rin Ang sabi niya, yung airline? pinare-rebook kong ticket, magkano na raw? 5,000 mahigit. Yung una mong pamasahe? Yung kinausap ko siya bago pa ako nagpa-rebook, tumawag ako muna sa phone ko. Magkano? Tinanong ko po kung magkano po Magkano yung raw? magpa-rebook. Ang sabi niya po, 1,500 per head. So, dalawa kami kapatid ko. Yung kapatid ko, senior. Okay. So, 3,000. 3,000 dala ko po papunta sa opisina nila. Okay. Ngayon, Sige. pagpunta ko sa opisina, sabi niya, sige 5,000. po, tatawagan daw niya yung airlines ng domestic. Sa mga tuwid, magkano hinihingi nila? Lahat-lahat? 5,000? Hindi po. More than? Kasi, mga 10 mahigit. 10, Kasi, okay, sige. Para diretso tayo, no? Okay, para sa problema yan, ito, si Lucina, tulungan natin, si Lucina. Luciana. Okay, sa studio, sa linya natin ngayon si Dr. Gloria Razon, General Manager ng AGR Travel Agency. Ma'am, magandang gabi sa inyo, Ma'am Razon. Ma'am, matutulungan ho ba natin si Luciana, ma'am, dito sa kanyang kawawa naman din nakauwi? Ano ho mga tutulong natin, ma'am? Yes, sir. Pwede po namin tulungan. Pero ang sa akin po, kailangan po pong sabihin ano yung katotohanan, ano po yung nangyari sa po. Okay. Pero sa akin lang, ma'am, we're not faulting you. Alam ko nagkaka-system error, ano? Sa akin lang ho, is there... Hindi naman po sa system error. Okay. Ang nangyari po, since mag-rebook po sa system, Rebooking, okay. at kami ng advice sa Okay. system namin, Alright. tinawagan kami ng Baya Pilipinas. Okay. So, ang po doon para sabihin at itanong kung magkano talaga yung total amount na babayaran niya for the rebooking. Okay. Sinabi po ng staff namin is staff ng Baya, magbabayad sila ng 1,226 po yata, 1 plus. Ma'am, Ngayon, 1,500. Okay. sinabi po, Magkano ho lahat ng dapat bayaran ho nila, ma'am? sir, yun po yung sinabi sa amin ng bayad. Okay. Oo. So, ma'am, para mabilis, wala na ho kaming oras, ano? Kasi gusto lang ho namin makita. So, magkano hong nung magparebook ho siya kaninang umaga, hindi siya nakasakay? Nung tinuruan po nung staff ko yung staff po ng bayan, nung lumabas po yung amount, that is 5,348. Sa bawat isa? Hindi, isa pa lang po yun. Isa lang, sa bawat isang pasahero yon. Itatlo ho sila, 15,000. Dalawa lang. Dalawa, 10,000, mahigit. Oh. Pero yung isa pa lang yung nililibok that time. Okay. Isa lang. Yung isa hindi pa po nagalaw yun kasi senior, hindi po yung pwedeng isabay. Okay. So, yun po, nakausap online. Okay. ng client na tinanong nung staff ko kung Ma'am? ano lumalabas na 5,300. Ma'am, ganito ma'am. Okay, ang sa amin lang ma'am, quickly kasi, kulang na ho talaga kami sa oras. Kami hoy sa inyo, ano ho matutulong ho natin sa kanila? Sige sir, ganito na lang po. Since na nangyari na po, nandiyan na Yes, po ma'am. siya. Oo. At least, may isabi ko man lang po na hindi saan nanggaling Alright, po. naintindihan po namin ma'am. Naintindihan na po namin kasi... Kung yun ang gusto niya, pauwi po siya ng Tacloban, Yes, ma'am. pwede naman po namin ibalik yung ticket sa kanya. Actually, pinapaalis talaga namin siya kahapon. Okay. Hindi namin siyang tinawagan para ialis na po yun. Kahit na nga po kalahati na lang, ang issue-shoulder niya, yung kalahati. Pwede naman sa yan. Kalahati na lang. Kalahati na lang daw issue-shoulder mo. Sa kalahati, So, 5,000. magkano na lang ho? 5,000 na lang ho, ma'am. Isa lang po naman yung nirebook namin. Isa lang. So, hindi ho kasama yung senior. Yung senior po,
hindi pa po yun nag-i-revoke. Hindi pa na-revoke yung senior. So, kalahati na lang, ma'am, yung kay Luciana na lang. Yun po kasi, Ma'am, kung kalahati na lang, ma'am, nag-overtime na lang ho tayo, may susunod pa na program, ma'am, magkano na lang ho ang dapat niyang bayaran para, eto ho, magkaliwanagan na lang ho tayo, ma'am. 2,500. 2,005. So, okay na ho yan sa 2,005. Parang binaba nyo na ho yan. Kalahati na lang ho, ma'am. Parang ganun ho, ma'am. Ano? Yun na lang babayan, 2,500 na lang, ma'am. Nawala. Hello? Hello. Ma'am, yun na lang. Babayaran niya 2,500 na lang, ma'am. Yun nga po yung sinasabi namin sa kanya kagabi pa. Hindi, it's okay na, ma'am. Kasi dito na ho natin, sinisolve na ho natin. Wala ho tayong sisihan ho rito. Pwede na ho siyang bumalik sa inyo, 2,005 na lang ho para makauwi siya bukas. Yun ho bang gusto niyo sabihin? Opo. Alright, okay na ba sa iyon? Sir, gusto ko pong isabay na lang doon sa kapatid Kasi ko. magre-rebook yung sa senior ho ba, may magagawa ho tayo kasi kasama niya ro, senior yung kasama niya eh. Hindi solong. Hindi siya po pwedeng umuwi ng solo, ma'am eh. Ganun eh. Ano hong magagawa? Kung pwede po kami hindi ng tulong po kaya, para po na... Sige, magkano difference ho ng sa senior ho? Magkano inihingi niyo ho riyan? Para medyo, baka Hindi pa po namin nare-rebook yun eh. Walang problema po sa senior. Ako lang po. Sa isa lang. Okay, talagang sa kanya lang ho, ma'am. Yung sa senior, tsaka lang pag-uusapan. Kasi hindi pa nare-revoke. Okay, sige. Linawin na lang natin, ano? Luciana, sa iyo lang muna yung 50% na 2.5 lang. Doon sa iyong senior, hindi pa nare-revoke, kaya hindi pa pwedeng isama. So ngayon, either mag-usap tayo katapusan na lang, magkatapos ng program, wala tayong oras, gumagawa na sila ng hakbang. 50% na lang babayaran, 2.5 na lang. Ngayon, kung isasama po itong senior na kasama mo, hindi naka-revoke, hindi naman siguro patas para sa kanila. Sige po. Alright? Okay na ba sa yan? Ang gagawa, pag-usapan na lang natin yung solusyon kasi wala tayong oras. Okay? Maganda sila mismo tumulong. Ma'am, Dr. Razon, Yes po. kami ho nagpapasalamat sa inyo. Kakausapin na lang ho natin. Iba na lang usapan dun sa may senior, ma'am, ha? Naman po namin siya mabuti kahapon. Ma'am, okay ma'am, we're not faulting you. Alam ho namin magandang loob niyo, ma'am, ha? Nagpapasalamat ho kami sa inyo, ma'am. Doon sa sinabi ninyong 2.5, ma'am, okay? 50% na yun ho, ma'am. Thank you so much, ma'am, ha? Kami na hong bahala kay Luciana rito, ma'am, okay? Ayun. Thank you, Alright, Doc. sige. Well, wala na tayong oras, kinapos na tayo. Luciana, masyadong mahaba yung usapan ninyo. Marami kang paliwanag. Hindi po pwedeng i-revoke yung kasama mo eh. Ikaw lang talaga. Usap na lang tayo pagkatapos nito kasi binabana nila. Huwag naman yung sobra-sobra. Okay? Yung senior, hindi na-revoke eh. Wala tayong oras. Senyas na ng senyas sa akin yung ganito eh. Senyas ng senyas, wala ng senyas. Maaga pa naman eh. Hindi na pa. Patuloy tutukan ang Kilos Pronto. Ayun. See you tomorrow. Dito pa rin po sa Kilos Pronto. Okay, higit sa sumbungan, investigahan at balitaan. Kilos Pronto.